Kamusta kayo mga boss? Welcome sa ating channel. Pag-usapan naman natin ang former NBA player na na-drop noong 2003. Kasunod ni LeBron James mga boss. Marahil ang ilan sa atin na hindi kilala ang player na ito. Ang 2003 NBA draft mga bossing ay masasabing one of the famous NBA draft in the history. Dahil sa draft class na ito, nagsama-sama ang mga future Hall of Famer sa NBA. Kabilang nga dyan mga bossing sila LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade at Chris Bosh. Pero sino nga ba ang kukumpleto sa top 5 ng draft class na ito mga boss? Pero bago nga ang lahat mga boss, pampagana muna tayo. So ito na nga mga boss, ang former NBA player na ito ay walang iba kundi si Darko Milicic na naging second overall pick noong 2003 NBA draft kasunod ni LeBron James. Si Darko mga boss ay nagmula sa bansang Serbia at pinanganak noong June 20, 1985 sa Yugoslavia na isang magulong bansa noon mga boss na hindi na nga nag-e-exist ang bansang ito hanggang sa ngayon. Lumaki si Darko mga bossing sa isang bansang laging may gera at ramdam na ramdam niya ito nung kabataan niya dahil isang sundalo ang kanyang ama. Imbis na mag-alala sa kung ano ang nangyayaring kaguluhan sa bansa nila, si Darko at ang kanyang kapatid na babae ay binali ng atensyon sa sports. Volleyball nga ang pinili ng kanyang kapatid na babae at basketball naman ang sa kanya dahil na rin sa taglay niyang tangkad noon na sa edad pa lang niya na 12 years old ay may height na agad siya ng 6 foot and 3 inches. Unang naglaro si Darko mga boss nung kabataan niya sa BFC Biocin at maganda rin naman ang pinapakita niya dito. Pero panandalian niya natigil ito mga boss dahil sa nangyayaring gera nga sa lugar nila. At pagkatapos ng gera ay nakabalik nga sa liga itong si Darko. Dito ay nakitaan siya ng potensyal noon ng mga mas malalaking team at sa edad niyang 14 years old mga boss ay nakasama siya sa isang men's basketball club ng Serbia na Hemofarm. Dito mga boss ay nag-average nga lang siya ng 9.5 points, 4.6 rebounds at 1.6 blocks per game sa kanyang buong 3 taong pananatili sa Hemofarm. After nga nito mga boss, pagtungtong niya ng 18 years old ay dito na nga sumubok si Darko na sumali sa 2003 NBA draft at hindi naman siya nabigo dahil nakuha siya bilang pang second overall pick kasunod nga ni LeBron James. Marami nga ang napataas ang kilay dahil sino nga ba itong player na ito dahil hindi naman naging matunog ang pangalan niya noon sa Amerika at kahit siya mismo mga boss ay hindi niya ine-expect na mapipili siya sa first round at pang second overall pick pa dahil kung titingnan nyo mga boss, mas naunahan pa ni Darko mapili sa draft class na ito sila Carmelo Anthony, Dwyane Wade at Chris Bosh na bago pa sumapit ng 2003 NBA draft ay di hamak na mas kilalang kilala nga sila sa buong Amerika. Napili nga itong si Darko mga boss ng Detroit Pistons at opisyal na nga siyang isang NBA player. At siya ang naging pang-5 sa pinakabatang naging NBA player noon sa edad na 18 years old, 4 months and 11 days. Marami ang nag-akala na si Darko mga boss ay isang superstar caliber ng mga panahon na ito dahil 3 future Hall of Famer ang nalampasan niya sa kanilang draft class pero hindi nga niya naabot ang expectation ng mga fans dahil limitadong oras lang ang binibigay sa kanya mga bossing ng Detroit. Sa Pistons ay nag-average nga lang siya sa kanyang unang season ng 4.3 minutes per game dahil na rin niya sa full loaded ang roster ng Pistons noon ng mga all-star caliber kagaya nila Chauncey Billups, Ben Wallace at Rip Hamilton kung kaya't di masyadong nagamit itong si Darko mga bossing at nag-average nga lang siya dito ng 1.4 points at 1.3 rebounds per game. Sa kabila ng mababang playing time ni Darko sa Pistons mga boss ay talagang masasabing napakaswerte nitong mamang ito dahil sa season na ito nakapasok ang Pistons sa playoffs at hindi lang sa playoffs kundi hanggang finals. Kalaban nila dito ang Los Angeles Lakers at ito pa mga boss, si Darko lang naman ang may hawak ng record sa NBA na pinakabatang player na nakapasok sa isang NBA finals sa edad na 18 years old and 356 days na hanggang ngayon ay wala pang nakakahigit dito. Sa finals na ito mga bossing ay marami ang nagpredict na magcha-champion dito ang Lakers dahil sa tindi ng kanilang lineup dahil bukod sa may Kobe at Shaq sila noon ay nakasama sa kanilang roster ang 2 superstar noon na sila Gary Payton at Karl Malone. Pero nabaliktad nga ang sitwasyon mga boss dahil tinalo lang ng Pistons ang Lakers sa Game 5 ng serye ng finals at dito muna talaga masasabing napakaswerte nitong si Darko mga boss dahil sa unang season pa lang niya sa NBA ay nakakuha agad siya ng isang NBA championship.
championship. 2004-2005 NBA season mga boss ay sinabi ng noon ay President of Basketball Operation ng Pistons na si Joe Dumars na mabibigyan na ng mahabang playing time itong si Darko. Pero taliwas nga ito sa mga nangyari dahil ang ending ayun bangku pa rin si Darko dahil daw yan sa mabagal niyang improvement. Nag-average lang siya dito ng 1.8 points at 1.2 rebounds per game na mayroong 7 minutes per game. Well, sa tingin ko naman mga bossing kung bakit mabagal ang kanyang improvement ay dahil sa maikling playing time na ibinibigay sa kanya ng Pistons. Dahil paano mo nga ba makikita ang kakayahan ng isang tao kung hindi mo ito masusubukan ng matagalan? Well, pagsapit ng 2005-2006 season mga boss ay nakapaglaro lang siya dito ng 25 games. Bago magsimula ang All-Star break ay binitawan na rin talaga siya ng Pistons na i-trade itong si Darko papuntang Orlando Magic kapalit ni Carlos Arroyo. Pero tila ganun pa rin nga ang nangyari mga bossing at nabangku nga lang ulit siya dito. Dahil noong panahon na ito mga boss ay nasa kanila na ang isa sa pinakadominanteng sentro ng panahon na ito na si Dwight Howard. Si Darko mga boss ay may average siya dito ng 4.8 points, 2.7 rebounds per game at bahagya namang tumaas ang kanyang playing time sa 13.9 minutes per game. Pero mababa pa rin talaga ang nagiging contribution niya sa team at dito na nga tinawag si Darko na isang drop bust dahil sa taas ng kanyang drop spot na second overall pick ay hindi niya na-meet ang expectation ng mga fans na siya ay magiging isang NBA superstar. Kapag iwanan na siya ng mga naging kasabayan niya na gumagawa na ng sariling pangalan sa kanilang team noon at tila talagang naging overrated itong si Darko. Pero sa sumunod na season niya mga boss sa Magic ay medyo tumaas ang lahat ng stats nito ni Darko dahil kumamada lang naman siya ng 8 points, 5.5 rebounds per game at 23 minutes per game. Dito nga sa season na ito mga boss ay talagang nagamit siya ng gusto at napasama pa siya bilang starting lineup ng Magic sa 16 nilang laro at nakapaglaro siya sa loob ng 80 games. Well, sa season na ito mga boss ay nakapasok nga ang Magic sa postseason game bilang pang 8 seed pero kailangan muna nilang talunin ang pang first seed sa Eastern Conference noon na Detroit Pistons. Pero na-sweep nga sila mga boss ng former team ni Darko sa first round pa lang ng playoffs at ito na rin mga boss ang huling NBA playoffs appearance ni Darko. At nagtala nga siya sa playoffs na ito mga boss ng 12.3 points, 4.5 rebounds at 1 block per game. Sa sumunod na season naman mga boss ay na-expire na nga ang kontrata ni Darko sa Magic at hindi na nga siya muling pinapirma ng team. Naging dahilan nga ito mga boss ang kanyang pagiging free agent. At dito nga siya kinuha ng Memphis Grizzlies mga boss. Halos siya ang naging starting center ng Memphis sa loob ng 64 games at nag-average siya dito ng 7.2 points, 6.1 rebounds at 1.6 blocks per game. Pero nabitin nga ang Memphis sa panalo mga boss sa regular season para makapag-qualify sila sa playoffs. Naging maalat nga itong si Darko na makapasok sa playoffs hanggang sa pangalawang taon niya sa Memphis at tuluyan na nga siyang binitawan at napunta naman siya mga boss sa New York Knicks taong 2009-2010 NBA season. Sa New York mga boss ay muling bumaba ang kanyang produksyon. Nag-average nga lang siya dito ng 2.2 points at 2.3 rebounds per game sa loob lang yan ng 8 games. At bago nga ang All-Star break ay na-trade nga agad ito si Darko papuntang Minnesota Timberwolves. Dito nga sa Minnesota mga boss ay masasabing ito ang peak sa karir ni Darko sa NBA dahil nag-average siya dito ng 8.8 points, 5.2 rebounds and 2 blocks per game at siya ang itinanghal na pang-5 sa buong liga para sa blocks. Noong November 19, 2010 mga boss ay naganap ang best game ni Darko sa kanyang buong karir sa NBA dahil umiscore lang naman siya ng 23 points, mayroong 16 rebounds at 6 blocks kalaban ng Los Angeles Lakers. At nakuha ni Darko ang kanyang career high na 25 points noong December 14, 2010 kalaban ng Golden State Warriors. Ganun pa man mga boss ay napansin ni Darko na unti-unti ulit lumiliit ang kanyang playing time sa Minnesota at tuluyan na nga siya ipinamigay ng team at noong September 2012 ay pinapirma naman siya ng Boston Celtics at ito na ang pang-10 taon ni Darko mga boss sa NBA. Ngunit isang game nga lang nakapaglaro itong si Darko sa Boston. At noong June 2013 mga boss ay inanunsyo ni Darko ang kanyang pagre-retiro sa basketball. After basketball mga bossing ay sumubok nga itong si Darko ng ibang sports at siya ay naging isang professional kickboxer. At noong December 18, 2014 ay naganap ang kanyang debut fight ngunit natalo nga lang siya sa second round. Sa ngayon mga boss, ang balita dito kay Darko ay nagtatrabaho siya bilang isang magsasaka sa kanilang bayan sa Serbia at nakabili si Darko mga bossing ng 125 hektarya
ng lupa para taniman ng mansanas. Ngayon ay mas pinili ni Darko mga boss ang isang payak na pamumuhay, malayo sa naging buhay niya noon nung naglalaro pa siya ng basketball. Ano sa tingin nyo mga boss? Naging overrated nga ba itong si Darko? Kaya siya nakuha bilang second overall draft pick kasunod ni LeBron James? I-comment lang sa baba ang opinion nyo mga boss at babasahin natin yan. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss, at bago nga tayo magtapos ay nais ko muna ulit humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe at para maging updated ka sa ating mga future videos.